meron tayong ginagawa na isang amplifier na 3 linggo pa lang ito nabili, bago pa at mahina yung kanyang tunog. Subukan natin, balik muna natin yung screw na dalawa para narinig. Saksak natin. Ang kanyang tunog ay ganito lang. Yun. Full volume, full ang equalizer, full ang digital volume, full bass tribune, ganyan lang siya, ganyan tunog. Bunutin natin. Nilagyan ko lang ulit ng screw para hindi mahulog pagka pinatayo. Ang kanyang circuit board ay SMD na yung mga piyesa. Ito na, SMD. Bias check tayo. Alright, okay. Alright, check natin yung bias. Merong 0.5, kabila 0.1 lang. So may problem itong sa kabila, 0.1 lang. Itong kaparis 0.3 at dito ay 0.3 rin. So sa kabila, yung kabilang channel, ito tingnan natin, 0.5 mataas, 0.1 mababa. So doon sa kabila ay 0.3 parehas. Sulitin natin, sana makita yung ating number. Okay, ayan, ulitin natin, pakita natin 0.5, 0.1 dito sa kabilang channel, 0.3 at 0.3 din. So pantay yung sa kabila. Pinutin natin. Ito yung atin ngayon, yung hindi balanse, yung 0.5 at saka 0.1. Ang channel na ito ang ating hahanapin, ang sira. Ito ang kanyang speaker. Tingnan natin, ito ay built-in speaker. At ito nga siya galing sa kabila. Tanggalin natin yung speaker connection. Matigas. Lagyan natin ng thinner para lumambot yung rugby. Okay. Antayin natin ng konti na oras or minuto, segundo or minuto para po mapalambot. At patakin na natin. Okay. Ayan. Tanggal ko na. Okay. Yung kabilang channel ay ang kanyang bias normal, yung kabila mataas at yung isang type ay mababa. Pero ayon sa may-ari at sa kabila ay parehong mahina. Dapat normal yung kabila ng channel, yung bias, at yung kabila ay hindi. Yung sa normal ay yung tunog ay normal din. Pero hindi. So, testing natin, tinanggal natin ng speaker. Wala kayong tunog na maririnig. Babasahin ko lang itong 7812 kasi parehas yung tunog sa magkabilaan. 7812 at 7912 at 7805 naka-DC tayo. Sa ground tayo. At babasahin natin itong 70. Mayroong point walang supply dito. At baka sa ground lang. Ano? Yung negative. Tingnan natin yung negative. Ano tayo yung ground muna para makakuha tayo ng ground. Reference walang ground dito sa heatsink. Hanapin natin 7912, 7812. Ito. So dito may ground tayo. Saka speaker. Okay, dito sa speaker tayo. Kukuha ng ground. Saksak natin. DC tayo. Diyan. Tapos check natin yung supply na input ng 7812. Merong 11.63. Tapos yung output is 4 volts lang. Ibig sabihin po, may something sa kanyang sinusuplayan. Okay, dito sa kabila, 7912, dapat may input din. Walang input. Meron 33. At dito, merong 12 volts. So, okay, negative 12. May output, yung input ay 33. Ibig sabihin, ito dapat, yung 7812 ay 33 din, pero 11 na po yung kanyang output. So, may mali dito. 4 volts lang yung kanyang nilalabas. Yung 7805, may input na 40 volts. Malakas pala itong SMD na IC. Kasi yung malaki 12 to 24, ito siya 40 volts. Yung isa ay 33. Yung dapat lalabas ng 5 volts ay 0. Kaya yung anda niya ay mahina kasi yung output ay wala. Pero sa palagay ko napakataas po ng kanyang output kasi specifically sa kanyang description dito sa IC na ito, pag tinignan natin sa ECG, sa ating replacement guidebook, ito po ay sinusuplayan na sa input ng 12 to 24 volts, pero yung makikita natin dito is 40 volts. So napakataas po. At yung output ay 0.8. So may problem dito sa sinusuplayan ng 7805. May problem din sa sinusuplayan ng 7812. 4.9 volts lang. Yan yung ating aalamin. Dito tayo ngayon magpo-focus sa sinusuplayan ng 7805 at 7812. Aalamin natin ngayon itong 7805 papunta doon. 7812. Okay, papunta doon sa taas. Tanggalin natin ito. Ang supply na ito at yung kanyang output. Tingnan natin. Hindi na po nakaplug in.
Tingnan natin yung isa kung 7812 ito. Okay, ito 7812. So itong 7812 may point parang 4 volts lang. So may pinupuntahan sa doon sa taas na ano, pero kulang yung kanya supply. Pero kahit na kulang yung supply ay kailangan din 12 volts pa rin, kasi ito ay IC module na supply sa regulator doon papunta sa tool control. At itong 7805, tingnan natin kung saan papunta ito. Alright, hanapin natin dito sa socket na ito. Hindi nyo lang makikita kasi malayo tayo. Ito, hanapin ko muna ito. So dito siya, ibig sabihin ito rin papunta pa rin sa itaas. Ngayon tingnan natin uli kung merong supply na lalabas dito sa 7812. Saksak natin, at sa kanyang gitna dito ay negative. So yan, 4 volts pa rin. So sira ito. May 12 volts na out, na in. May 12 volt, may 4 volts lang na out. So 4.9, baka 7805. Mali yata yung ating kita kasi 7805 kanina. Lobat kami. Okay. So ang ginawa ko dito ay in-isolate ko yung papunta sa kanyang control board. Doon sa kanyang USB, Bluetooth input at saka FM. Ang problem dahil umikot yung ground, pumasok dito sa malaking socket, tapos babalik dito sa maliit na socket. Ngayon ang isip ko, walang supply lahat nung tinanggal ko ang socket. Ang technique na ito is isolation. So in-isolate natin at walang ground. Kung mapansin dito, meron akong jumper kasi walang ground. Tapos yung ating test probe, ito, ayan, nasa ground ng speaker. Ngayon papakita natin sa inyo, no? Papakita natin na nakasaksak pa. Bunutin natin. Tanggalin ko muna itong ginamper ko. Pakita natin. Ayan, check natin kung sa buzzer mode tayo. Wala tayong ground dito, itong sa gitna, itong wire na jumper ko walang ground. Dito meron, dito meron. Kaya dito siya galing sa tinanggal ko na socket. Ngayon paano ko malalaman kung may output itong 7805, 7812 at 7912? Kung paano natin malalaman na wala na itong socket? So ang ginawa natin, naghanap tayo ng ground. Ito, number 2 at number 5. So ibig sabihin ang galing dito sa socket na ito. Okay, tapos lumabas dito kasi wala, kaya ito wala, lagyan natin ng ground. Para mabilis tayo, lagyan natin ng ground. Yung temporary na nilagay ko, ibalik natin. Kasi just a demo, pakita natin sa inyo. Ngayon, babasahin natin, meter check tayo, buzzer mode. Ito na, meron na tayong ground. Ngayon, DC volts tayo, saksak natin. Tingnan natin kung ang sira doon sa taas, sa kanyang control board, or dito sa ating amplifier. Okay, saksak natin. Tapos ito, nakaready yung kamay ko sa power, baka may umusok, wag sana. So tingnan natin, dito sa 7805. Okay, abang natin. Sa output na tayo kasi meron siyang input kanina. Meron siyang input. So sa output na, meron tayong 4.9 round up to 5 volts. Dito sa ating 7812, ibig sabihin kailangan dito na may 12 volts na output. Tingnan natin. Wala na itong connection kasi natanggal ng socket, di ba? Ayan o. Walang output. Ibig sabihin may sira ang IC na yan. Dito sa 7912, ibig sabihin negative 12 ito. May lumalabas na negative 11.9 or round up natin sa 12. Ngayon, baka sabihin nyo dito sa 7812, walang input. Tingnan natin. Ayan o. Meron siyang 40 volts. 40.6. O, di ba? Ayan o. 40.6. At nawawala o. Ayan o. Di ba? O, hindi naman siya nawala. Kulang lang sa diin. 40.5. Alright. So, dapat may output. Okay? Ayan o. Nakatutok tayo sa kanyang linya. Di ba? Wala. Okay. So, ang gagawin natin, tanggalin natin, or tanggalin ko. Huwag kayo. Ako lang. Tanggalin ko yung aking nilagay na ground. Tanggalin natin yung IC. Di ba? Paano natin ito tanggalin? Na ito ay SMD. Napakahirap po ito tanggalin. Ngayon ang gagawin natin, iinitin natin ng tudo. Ayan, initin natin ng tudo para matanggal natin ito. Yan o. Kasi napakadelikado ito nagawa. Pero gagawin pa rin natin ito kahit delikado. Wala naman ditong makukulong kahit delikado. So, tanggalin natin itong IC muna. At i-off natin yung ating electric fan kasi hinihipan niya yung hinihinang natin. Madaling lumamig. Hindi nyo ngayon makikita yung aking hinihinang. Tinatanggal ko dito yung 7812. So tatanggalin natin. Gamitin yung ating hot air. Kunin ko muna yung aking hot air. Lagyan natin ng soldering paste. At gagamit tayo ng hot air kasi mahirap siya tanggalin gamit ang ating soldering iron. Kahit na mataas na po yung init ng ating soldering iron, ay mayroong plastic dito na socket na ginagamitan ng socket na ito. Yan. So baka matunaw. Kaya ang gagamitin natin ay hot air soldering. Bawasan natin yung hangin. Kunti lang dapat para hindi maabot ng hangin yung iba pa. So galaw-galawin lang natin yung ating hot air at hintayin natin na matunaw yung yung hinang or lumambot. Hindi natin pwedeng tagalin dito baka masunog yung socket. Iba pa yung mga ibang parts na katabi. So ito lang. Hindi natin pwedeng itagal
Okay, hindi natin pwede pilitin. Ayan, tanggal na. Okay, balik na natin dito. Lagay natin sa glass kasi mainit pa yan. Okay. So ito, paano natin malalaman ito na wala doon sa circuit? Okay? Na malaman natin ito kung ito ay tawag na alay na minute. Malalaman natin kung ito ay buo na wala doon sa circuit. Okay. Gagamit tayo ngayon ng ating supply na 12 volts. Kuha lang natin yung ating supply. Meron tayong supply. Hindi nyo na makikita yung aking paglagay kasi dito sa baba. Plug in lang natin. Tingnan natin may power. Tingnan natin dito sa tester. Tanggalin natin dito. Ganito lang mag-test ng ating 7809 na 7812 pala. Okay. Itong negative, tingnan natin kung may supply na lumalabas dito sa ating power supply. Meron tayong 16.6. Ang supply ng IC na ito from 12 to 24 pero yung mapasok is 40 volts. Okay. Kaya siguro 40 kasi walang kumukonsumo kaya hindi bumababa dahil merong dinadaanan na dropping resistor. Yung dropping resistor siya po yung magpapababa ng current na dadaloy papunta dito sa ating IC. So kung ibig sabihin walang output, nag-open or broken IC. Okay. Kaya siya walang kumukonsumo. Kasi yung isa 33 dapat siya magiging 33 din. Dahil open, kaya walang output at walang kumukonsumo ng source. Kaya 40 volts hindi nagbabago. Okay, so lalagyan natin ito ng supply. Supplyan natin ito sa pamamagitan ng lagyan natin ito muna. Okay. Ganito natin alamin i-sure ball. Halimbawa, wala tayong available na parts. Paano tayo o-order kung hindi tayo sigurado? So, ang paraan ko na ito ay isang pagtitiyak kung ito nga ba talaga. Maliban sa pag-analyze natin na yung 40 volts na supply ay hindi nagbabawas. Ito lang po ay 40 volts pa rin tapos walang output. Meron tayong supply na ginamit. Supplyan natin ito. Paano? Gagamitin natin ngayon yung ating tester kung merong output ito. So ang input dito sa 1, titingnan natin ngayon kung merong output ang ating IC na wala doon sa circuit. Okay, check natin. Yung ground dito sa gitna pa din. At yung in, tingnan natin merong 16. Okay, 16.6. Sa output tingnan natin. Ayan, kung napansin nyo, wala. Diba? Walang output, walang load, walang output. Imposible. So ganito, confirm na ako sa sarili ko dito sa aking ginagawa na tama yung aking paraan. Napakaswerte po ng may-ari. Walang iba yung aking tiyuhin na si Uncle John Magbanwa, yung ating supporter sa ating mga vlog. Ngayon, kukuha tayo ng IC. Napakapalag ang aking tiyuhin kasi hindi na siya maghintay ng matagal. Hindi na kami order sa online kasi kukunin natin yung ating stock. Alright, salamat online. Okay, so hahanap tayo ng 7812 kasi 7812 yung ating positive 12. Hanapin natin. Sana makita ko dito kasi walang tatak. Okay, nakakita na ako ng 7812 at bubukas lang tayo dito. Kukuha tayo ng isa. Okay, makikita nyo ito. Hindi ako nagmamagic. Ito yung luma, ang sira, walang output. Kaya ko nasabi na hindi bumababa kasi walang kumukonsumo. Kasi open siya. So ibalik natin ito sa lalagyan na mawala siya. At ito na. Gagawin na natin yung ginawa natin dito para makita ko ni Uncle John. Nandito si Uncle John. Ano nyo? Say hello Uncle John. Ayan o. Ayan. Yung aking tito John. So ipapakita natin kung paano natin ma-determine, paano natin i-prove na sira yung ating IC. Okay, lagyan natin ng hinang dito. Huwag nating patagalin ha. Ilagay natin uli yung ating supply kanina na pang test. Kung may input, dapat may output. Lagay natin dito yung positive or negative pala. Sa gitna yan ha. Ayan, meron na tayong negative na nakakonect. At lagyan natin ang positive. Hindi ito masisira. Sundin nyo lang itong aking ipinapakita dahil ganito po ito gagawin. Yung number 1, palagi yan ang input. Lagyan natin ang supply. Oops, nahulog pa. Okay, ingat lang po tayo. Ayan. Titingnan natin ngayon dito sa tester. Kita ba? Yung number. Ayan. Hindi makita. Okay, ayan. Kita. So, ipapakita natin sa inyo kasi makikita naman ito ni Uncle John sa ating mag-upload tayo. Okay, tingnan natin. Sa ground tayo sa gitna pa rin. Oops, nahulog. Dito na lang. Ayan o. Sa ground at yung output, tingnan natin. Ayan o, merong 11.8. Diba? So, ito wala. Ngayon, ibabalik na natin ito. So, naikabit na natin. Ngayon ito, ihinang ko ito para basahin itong lagyan ko ulit ng ground ha. Babasahin ko lang dito sa circuit kanina kasi dito baka hindi kayo maniwala dito kanina meron talagang meron dahil hindi nakakabit sa circuit. Ngayon ikakabit natin sa circuit, lagyan natin ng ground. Okay, lagyan natin yung tester natin sa ground. Ibaba muna natin yung ating supply. Okay, para hindi kayo magduda na nagmamagic tayo. Dito, ayan o. Dito kitang-kita ng aking uncle na yung ating knowledge and ability, experience, expertise sa ating pagre-repair ay hindi po piki. Okay, ayan. Babasahin natin na naka-DC range tayo. Babasahin natin kung hindi pa naka-plug-in. Babasahin natin, ayan, wala pang output, siyempre. Wala pa, hindi pa naka-plug-in. Ngayon, i-plug-in natin, tanggalin na natin itong ating hot air.
para po maaliwalas yung ating paggawa. Ilagay lang muna natin sa ibaba para po hindi natin para makita yung ating ito plug. Wala nang naka-plug dito na iba. Ayan, yung power i-off muna natin, plug in natin. Abang tayo dito sa 7812 na. Okay, dito sa 7812 abang natin. Ayan, meron ng 11.8. Kung ano yung tinisting natin kanina, na may, kita ba? Na may 8 or 11.8, ganun din. So dito, may negative 11.8 na din ito. Ayan. At dito, ayan o, 11.88. At dito ay 4.9. Alright, so palagay ko ito ay andar na, bunutin natin. At tanggalin natin yung ating nilagay na ground. Okay. At ito pang isa. Okay, sana makatulong itong ating ginagawa. Sa tiyuhin ko naman ito, hindi naman bali siguro kung kumapal yung ating hinang kasi mas makapal po, mas matagal po siyang matanggal. Linisin natin ang acrylic cleaner. Take note, acrylic cleaner itong ginagamit natin para madaling matuyo at kaya niyang tanggalin ang flux or soldering paste. Hindi natin mapakinis kahit gagamit tayo ng mataas na soldering iron kasi mahirap dukutin ng soldering tip dahil napakasikip ng kanyang circuit, matutunaw ang kapasitor at ang mga sakit. Ngayon, ibabalik na natin itong sakit. Pag bumagsak ang supply dito or masira kaagad, ibig sabihin may sira sa taas. Okay? At ganito pa, i-ometer check natin or i-diode mode tayo at i-check natin yung positive nito, yung output. Kung merong reading, ay nako, sira sa taas, wala. Okay, normal. Alright, normal siya, normal. Malaki yung aking boses. DC out ulit tayo. At titingnan natin pala nung sabi ko na umikot sa sakit dahil kinabit na natin ng sakit. Tinanggal ko na yung ground na nilagay ko na jumper. Pero meron na itong connection, ayan o. Diba? Kasi umikot lang doon sa dalawang sakit. Ngayon, DC na tayo. Okay, naka-off yung ating switch. Abang natin. Ayan, dito na lang tayo. Yaan na natin yung negative at 7805. Dito na lang tayo sa positive 7808 na 12 volts. O natin. Ayan, meron na tayong 11.8. Okay. At yan lang, kapain natin. Alright, malamig. Okay, malamig siya. Ibig sabihin, walang short circuit. So, ginamit natin dito yung lahat ng ating nalalaman kasama na yung ating 5 senses. At ginamit natin dito yung sense of touch or to feel kung merong init. Kung umiinit, may sira doon sa itaas sa sinusuplayan nito. Okay, so goods na tayo. At balik natin yung kanyang speaker. Okay, nabalik na natin. Yung speaker dito sa labas, hindi pa. Okay, pandarin na natin. Alright. Saksak natin. Okay. Ito. Yan o. Saksak natin. Alright. Di ba? Ang lakas na ng kalabog. Pakinggan nyo. Di ba? Hinuhulog na yung mga gamit ko dito. Nagwawala na siya. So, ibalik na natin. Ito. Hindi tayo gagamit ng ginamit natin kanina na yung ating wireless screwdriver or handrail na mini handrail na may screwdriver kasi mapupirsa yung kahoy sa pag-screw at mag-lolos thread ito. So, ito lang, tamang higpit lang na pag madama natin na sumagad na, huwag na nating ikutin pa kasi kahoy lang. So, laban sa metal. So, ganyan, ibalik na natin dito. At, paandarin na natin. Okay. Saglit na natin paandarin kasi natin yung ating video kasi baka makapiright tayo. Alright. So, dito, lagay na natin dito. Okay. Alright. Yan. Dito na tayo. Lagay na natin yung natin ng power muna. Saksak natin yan, tagil. Ito, pag power natin. Ayan. Okay. Lagay na natin yung dalawang speaker. Para kasi dalawa ng channel naman talaga yung hindi gumana or mahina, gumagana or mahina, bigla lang daw nag-off or humina. Ayan. So lagyan natin ng FM. Okay. Okay, so hanggang dito lang ipinarinig ko lang sa inyo na umandar na at nasolve natin yung problem na kung saan ang galing yung kanyang problem na mahina ang tunog. So muli, ito po si Andy Rabino of Dodo Electronics, Barangay City. Ito po yung inyong host, ang inyong lingkod. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapalo at nakasubscribe, please do and share kung nagustuhan mo at sa palagay mo makatulong sa iba, pakishare ng ating video. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye Uncle John. Bye. Alright, anong masasabi mo sa kay Dodo Electronics? Instant. Instant? Ano pa? Talagang mapagkatiwalaan. Ayas. Maraming salamat Uncle John. Bye-bye.